Ganto na nga yung buhay ninyo, ang arte nyo pa daw po sa pagkain. Tapos nagtatapon pa kayo ng pagkain. At tingnan ninyo kung sino nagsalita. Tingnan muna ninyo sa video ko. Alam nyo na kaya po pala kayo nagkakaganto kasi nagtatapon kayo ng pagkain. At iisin na niya, maroon na niya kayong 500,000. Kaya po sumasama yung loob ko sa inyo, nanay, kasi nga ganito pa yung mga maririnig natin, di ba? Ay ayoko po sana magsalita ng ganito sa inyo. Parang nakakawalang respeto naman po baga. After po namin kayong mailipat doon, ay baka maghanap naman kami ng iba naman na pwede namin matulungan. Ito na nga ba ang magiging huling vlog natin sa mag-asawang ito? Magandang hapon sa lahat ng mga followers natin, sa mga taga-subaybay natin sa YouTube channel natin. Ngayong araw, andito tayo sa pabahay ni Commander. Dito nga sa kung nasaan naroon ngayon si Nanay Isin tsaka po si Tatay Doro, kasi may mga nalaman kasi ako nung nakaraan na dapat hindi ko na po ito, kumbaga hayaan ko na lang. Kaso nga lang po ay gabi-gabi ko din kasi iniisip, kaya gusto kong kausapin tong mag-asawa po kasi parang hindi tama kasi yung mga nakakarating sa atin. Kaya tara, samahan niyo po kami, akit tayo sa taas at malalaman niyo din kung ano update dun sa bahay nila na pinapagawa natin. Napaka-presko talaga dito. Kung pwede nga lang, kung wala tayong gawa, kung talagang alam mo yun, nasa bahay lang tayo every 3 PM, 4 PM dito na kami magtatambay para ma-relax. Napakahangin kasi dito, kasi nga yung paligid niya ay punong-puno ng punot ng niyog, tapos mataas pa tong location kung nasan tong bahay, kaya napaka-presko. Nanay, tatay, napunta po ako dito ngayong araw kasi simula po kasi nung natanggap ko yung ng mga oras na ito ay hindi ko talaga alam kung itutuloy ko pa ba ang sasabihin ko sa kanila, pero naisip ko rin na baka kinakailangan ay malaman din nila ito upang hindi na mangyari sa iba. Hindi ko na sana papansinin, kaso nga lang every night kapag matutulog ako naiisip ko din kasi. So minakarating kasi sa akin na naisin na hindi ko na papahabain na nung nakaraan daw ay nagpunta ka sa kamag-anak mo. Kapansyang. Tapos nagsasabi ka daw na i-vlog kayo. Hindi akong sabi doon. Ang sabi ko, hindi na pa rito si Makmak. Nay, may video po kasing sinend sa akin. Sino kayo nag-video? Nagsabi po kayo. Sino kayo nag-video doon? Oo, nagsabi kayo hindi. Hindi. Sino nag-video doon? Oh, bakit nandoon na nagsalta kayo doon na magpapablog ka sana doon sa lalaki? Kasi sabi mo daw hindi na kami dito pumupunta. Hindi. Ang sabi ko doon, ganito. Ang sabi ko doon, gusto kong panawagan yung pamangkin ko. Kaya nga po, sabi niyo po, gusto niyo magpa-vlog para manawagan. Oo, yun. Kay Nini, doon sa pamangkin ko. Mananawagan daw kayo at hindi na daw kami dito pumupunta, sabi niyo. Madalang sabi kong pumunta dito. Sabi niyo daw yata parang 2 linggo na, ganyan, na hindi kami dito pumupunta sa inyo. 2 linggo? 1 linggo sabi ko mahigit. 1 linggo ba mahigit yung sabi mo doon? Oo. Pero hindi ako nagsabing 2 linggo. 1 linggo at 2 araw. Hindi nadating. Hindi ko sabi ko alam kung nagpunta doon sa binabahay. Pero nakin, ang sabi ng pinsang ko ay may siminto na, may na doon. Ano tawag mo? Yung bato. Maroon na daw bato ron. Sabi ng pamangkin ko, tsaka yung buhangin. Eh sabi ko, baka anakin nyo lang kinakuha ni Makmak na aabala, kaya di anakin nakakapunta rito. Yun po kasi 1 linggo at 2 araw. Tapos nanay, alam nyo ba na kung saan sumama yung loob ko? Kasi nga, yung po nanay, Valentine's na pumunta kami dito, nay. Yung pong ibinigay ko sa inyo, yung po ay for content lang yon. Wala namang masama kung hindi nyo, kumbaga itabi nyo na lang o ano. Nabulok. At doon lang pang... Pero na hindi po yun yung narinig ko sa sinabi niyo sa video. Ang sabi nyo yung binigay nga na kangkong, hindi ko namin kinain, hindi naman kami kumakain, hindi mo kumakain si Doro nun, tinapon baga namin. Tinapon ko na. Hindi na Hindi bulok ganun, na nga yun, kaya tinapon ko. Pero hindi nga po ganun yung pagkakasabi nyo. Ang sabi nyo yun ngang kangkong na binigay nila sa amin, hindi namin yun kinain kasi hindi naman kumakain si Doro nun, tinapon nga namin. Hindi talaga nakain yun si Doro, nabulok yun. Kaya nga po, nay, alam nyo po ba sa sinasabi nyo ganon? Hindi po kami napapasama, kayo po yung napapasama sa ibang tao. Kasi kami po,
may pambili kami ng pagkain. Pero kumakain ako ng kangkong. Yan ang hindi nakain. Kaya nga, kung kahit si Tatay Duro hindi, kayo, pwede kayo. Alam nyo na kaya po pala kayo nagkakaganto kasi nagtatapon kayo ng pagkain. Ang nais ko lang naman sanang puntuhin ng mga oras na ito sa kanila na kahit ano pa man yung biyaya na ibinibigay sa kanila ng Panginoon ay wag naman sana nilang itatapon na lang. Totoo po yun kaya kayo nagkakaganto yung buhay nyo kasi nagtatapon ho kayo ng pagkain. Tuyo na hindi na. Alam niyo po ba nung nagbigay ako dito, nagbigay din ako kay Commander noon, yung binigay ko sa kanya, niluto namin pagka-uwi yun. Yun ang inulam namin. Wala kami ibang ulam, yun lang kangkong. Promise. Yun lang po talaga. Alam niyo na kasi ganito yun. Kasasalita mong ganun na, hindi kami napasama. Ang sinasabi tuloy sa inyo ng ibang tao, ganito na nga yung buhay ninyo, ang arte nyo pa daw po sa pagkain. Tapos nagtatapon pa kayo ng pagkain. Hindi arte yun, hindi talaga, hindi ako nakain. Oo nga po tayo, kung hindi ka po nakain, pwede naman si nanay para mapakinabangan. Ang dami niya sa Cavite, ibig sinasakyan ng tao, hindi nalubog. Makapan na maigi na malapad ang puwan. May ganyan naman talagang tao, merong hindi kumakain ng ilang mga pagkain. Pero yung nga lang, para sa akin, kung ginawa mo yun ay tinapon mo, sana sa sarili mo na lang. Di ba? Huwag mo nang ipagsabi sa ibang tao. Kasi yung salita mo na gano'n nanay, akala mo yung parang kami masisira. Hindi po, kayo po yung tinatawanan nila sa totoo lang. Kasi nga daw po, yung pinagkwentuhan nyo, meron din sila sa buhay, pero kumakain sila nun. Tapos kayo po, ang sabi nyo daw Analisa na, pinalang ko no? Analisa yun. Yung pagkakasabi nyo pa nga po, nakita ko sa video ay, ganun yung pagkakasabi. Ay, yung nga binigay nila sa amin na kangkong ay, di naman nakakain si Duro ay tinapon ko nga. Sabi mo niya pong ganun. Kung baga, huwag nyo na po sanang ikwento yung ganun. Nabulok. Nariparulan ko na lang. Ay sabi ko, gugulahin ko. Nariparulan ko tuyo. Natula ako rin. Hindi nyo po yun nanay balak gulayin. Talagang tatapon nyo po yun. Wala naman sa amin yun. Kasi yun naman ay for content. Yung pampasaya lang natin sa mga viewers yun. Kaso nga lang, yung mga ganun bagay po nanay, dapat hindi na natin sinasabi sa ibang tao. Kasi yun nga, kayo din po ang napapasama doon. Kasi sa kalagayan natin dapat hindi tayo maging mapili, di ba? Lalo-lalo na gulay yun, di ba? Marami pa si Nanay AC na sinasabi patungkol sa amin na talagang masakit, pero hindi na namin yon para ilabas pa rito. Kahit na ganun pa man yung mga nalaman namin, ay tutuparin ko pa rin yung pangako natin sa kanila na magkaroon ng sariling tahanan. Nanay, sa totoo lang po, sobrang ano po namin ngayon dun sa gagawin na bahay ninyo. Kami po ay hirap na hirap kaming kumuha ng karpintero kasi minsan yung iba kinukuha namin di kami nagkakaintindihan. Kaso ulitin ko na naman po sa inyo nanay, ito pong bahay na gagawin sa inyo ay pwedeng umabot po ng 50,000 pesos. Wala po dito ni piso ibibigay ang kahit sinong tao. Sarili ko po ito lahat. Ako po ang gagastos nun lahat, tatay, nanay. Ulitin ko po sa inyo. Wala po ni isang tao ang gusto magbigay po sa inyo. Ng mga oras na ito ay gusto kong ma-realize nila o ipa-realize sa kanila na kinakailangan siguro na baguhin nila yung pag-uugali upang mas marami pa ang blessing na matanggap. Ni piso po, wala. Dito sa pabahay po ninyo. Ako po lahat, sagot ko po yung lahat. 50,000 pesos. Ako po ang gagastos ng lahat. Sariling pera ko po yun. Kaya po sana yung mga ganyan na bagay, huwag po kayong magsasalita sa ibang tao. Kasi alam nyo na ganito, yung isa po kasing may nakapagsabi kayo sa akin, sabi nila, kung ano daw yung nakikwento ninyo, ganyan. Kaya sabi nila, subukan mo ng 1 linggo kung hindi pumunta, makikita mo may masasabi yun sa inyo. So yun nga, kaya halos 1 linggo kami din ditong hindi pumunta at dami din naman talaga namin nasikaso. Eh yun nga, yung lumabas, totoo nga talaga. Na nakakapagsalita po kayo sa ibang tao. Saka may tatanong pati ako sa iyo. Alam mo, nung yung nagmabaga daw, yung nagmo sa amin, yung video ninyo sa amin, na video kami nun, aba ay may nabalitaan ako na sa video ko pinakita sa akin. Ano pakita sa akin? Si Kunsa yata. Isa na yun. Ay sabi ni Kunsa, nanay, ay ate, isin na niya, maroon na niya kayong 500,000 binigay ni Makmak. Ay di sabi ko, Diyos ko po, kaya anakin kami pala binabatok ng aso. Sabi ko rin ganyan, baka kami papatayin na ng tao. Paano naman daang 500 pesos, 500,000 asa naman manggagaling yun? Ay awang ko, yun ang naka-video call dun sa kanila. Ayun yung dating gustong tumulong sa inyo, di ba? Ayun po yung nasa Candelaria kami, nay.
may gustong tumulong sa inyo pampagawa ng bahay. Kung maalala nyo ay dati ngay may nagbigay sa atin ng 100,000 piso para sana sa kanila, ngunit dahil nga sa hindi maganda pag-uugali ay nawala ito na parang bula. Hawak ko na raw. Yun yung time na Sabi may ko, gusto Diyos ko magpabahay po. sa inyong dalawa. Oh, kaso nga lang nung napanood niya yung mga pangyayari nun sa inyo nung anak mo, nagbago yung isip niya na imbis nga sa akin na lang sabi niya, dyan mo na yan kapag may makita kang deserving. Ayaw ko pong maghawak ng pera na gano'n na wala pa naman ako kasiguraduhan kung sino pababahayan ko. Kaya ibinalik ko po sa kanya. Alam niya po yan. Hindi naman ako magsasalita po ng ganito kung ano. 500,000 daw, hawak ko na. Ay, kaya sabi ko pala may nagbabatok na aso rito linggo. 400,000. 500,000. Yung 500,000. Okay. Nanay Isin, ganito. Dapat po, Sabi ko, nanay. Diyos ko, wala naman nangyari nito sa akin. Sabi ko, wala. Alam ko na marami na sa ating mga manonood ang hindi nagugustuhan ang kanilang ginagawa o pag-uugali. Pero naniniwala ako na darating ang araw na mababago pa rin ito. Kaya po sumasama yung loob ko sa inyo, nanay. Kasi nga, alam niyo po yun, na nahihirapan kaming may, kumbaga, nahihirapan kami na unang-una humanap ng karpintero para gumawa ng bahay nila. Talagang kung saan kami nakakarating na Rans para lang baka makapaghanap, para lang magawa yon. Pero kayo po, handa akong gastusan kayo ng ganong halaga para lang po mapagbigyan ko yung gusto ninyo. Sa totoo lang, kayo na nga po yung nasunod, hindi po ako. Di ba kayo po nag-request na gusto nyong mag-iba ng bahay? Sige po, sabi ko, sabot na makakaya ko, gagawin po natin. Di ba? Kayo po nasunod dun, hindi po ako. Kasi ako, ito yung sinabi kong lumipat kayo dito. Pero nagsasabi nga kayo na sumasama madalas pakiramdam nyo, gusto nyo magkabahay sa iba, gusto nyo mapagawan. Kasi sige, kayo na nga po nasunod, hindi na nga po kami. Kaya sana natin sa susunod, wag kayong magkwento-kwento sa ano. Kasi ang ibang tao, di ba, bukod yung mga naiinggit, ang ibang tao po talagang magsasabi yan sa amin at magsasabi kung ano po yung mga pinagsasabi nyo sa tao dyan. Hindi ko alam kung tama ba ang aking mga sinasabi, pero ang gusto ko lang ay mabago nila yung ganitong gawain dahil nga papaano na lang kung may mga tao na hindi sila maunawaan. Lahat naman nating ginagawa para lang mapagbigyan tong gusto nila, tapos ganito pa yung mga maririnig natin, di ba? Sa totoo lang po, obligasyon kayo ng mga anak ninyo, hindi po dapat kami. Kasi kami, hindi naman ninyo kano-ano. Ang dapat may obligasyon sa inyo, mga anak ninyo. Pero nandito po kami para sa inyo, para kahit paano, mapagbigyan namin yung gusto ninyo. Diba? Hindi nyo naman po kami kano-ano. Ang dapat po na may responsibilidad sa inyo, yung mga anak ninyo. Eh, siguro maraming anak ko, wala. Dahil iisa lang ang anak ko. Kayo po tatanungin ko, may natatanggap ba kayong tulong sa anak nyo? Mayroon din dito konti. Pero may natatanggap naman kayo. Oo, 500. 500. 500. Oo, may sakit yung nagpadala ng piray. May sakit. Kaya nga po, tatay, ang ibig ko lang sabihin, yung nga pong mga anak ninyo ay hindi kayo ma-providean ng ganito, kaming hindi nyo kano-ano ay handa kayong bigyan ng ganito. Kahit na ako talaga, nanay, ang dami ko talaga ding gastusin sa personal na buhay namin. Pero dahil nga nakapangako na ako sa inyo, ay kaya pinipilit kong maitayo. Bukas po magsisimula po sila doon ng paggagawa. Sabi rin may pinagawa ka din ng bahay. Wala po akong bahay dito, tatay. Marami ang nagsasabi na unahin muna namin ang aming sarili bago ang iba, pero para sa akin, maiksi na lamang ang buhay nilang dalawa, kaya gusto ko naman sila na paglaanan kahit papaano. Ang kaya nanay ha, ang gusto ko lang nagpunta ako dito din para sabihin po sa inyo na wag baguhin niyo yung ganun, wag kayong magkwento sa ibang tao kahit hindi tungkol sa amin, kahit tungkol sa ibang tao man, masisira at masira kasi kayo. Huwag kayong magparakwento, yan nyo lang, isa-isip nyo na lang kung ano man yung ano, no? Nagpun ako kahapon ng 3 walis at binili ko ng 1 kilong bigas. Nay, kayo sa totoo nga lang, ang dami nyong kamag-anak dito. Di ba? Dalang pag-asin. Ngayon nga nag-iisip ako bakit kaya walang gustong magtulong sa atin dito sa pabahay na ito. Di ba? Nag-iisip ako bakit kaya. Di ba? Dahil siguro nakikitaan kayo minsan ng mga viewers kasi matatalino po yan sila, mga manonood. Alam nila kung talagang deserve ba ng tao na mabigyan ng tulong o ano. Kapag ka may nakikita sa inyong hindi kagandahan ng pag-uugali, talagang wala po talaga tayong matatanggap din na tulong galing sa kanila. Kaya nga po nagpunta din ako dito at sabi ko nga, kailangan malaman nyo din yung gano'n na bagay, di ba?
Bukas po magsisimula doon yung karpintero. Ano? Sino nga lang? Taga dito po sa amin at sila yung available kasi yung si Kuya Nilo ay talagang hindi pa pwedeng persahin kasi talagang ano sila, paputol-putol yung trabaho kaya hindi pa pwede sila. Yun namang pinuntahan namin po doon sa ano, sa Barangay Mactang, malapit sana. Kaso nga lang di kami medyo okay doon sa sinasabi kong pakyawan. Ano? Kasi gusto ko pakyawan, so hindi nila masyadong ano yun. Sanay daw kasi sila arawan. So hanap na naman kami, hanggang sa'yo nakahanap si Rans dito. Nung pinaasikaso ko nga sa kanya, nakakuha si Rans taga dito at okay na. Yung lahat ng kahoy, nakaputol na ng kahoy. Ang gagamitin dun sa iba, mix, may good lumber, may coco lumber. Bali 2 nyog yung naputol kahapon, tapos natistis na yon. Ano, wala kasi sa akin yung resibo ay nasa bahay. So lahat-lahat yun, halos 10,000 pesos na agad. Coco lumber pa lang po yun. Kumbaga may konting mix pa lang ng kahoy yun. 10,000 pesos na kaagad yun. Wala pa po doon lahat gagamitin ng Hardiflex, wala pa doon ng yero, wala pa doon ang labor. Lahat po yun, wala pa doon ang gasolina na gagamitin, wala pa po doon yung pagpapahakot ng mga kahoy kasi papahakot natin yun doon kasi dito kinuha. Kaya sana nanay konting unawa sa ginagawa namin ha. Kasi sa totoo lang ayoko po magsalita sa inyo yung ganito, mas matanda po, laki ng tanda nyo po sa amin ay. Para na po namin kayong mga lola. Lola na nga namin kahit lolo. Ay ayoko po sana magsalita ng ganito sa inyo. Parang nakakawalang respeto naman po baga. Kaso nga lang, kailangan nyo din pong malaman at paano kung sa ibang tao nyo gawin tapos hindi kayo maunawaan. Hindi kagaya nito sa amin na kahit paano na ano naman namin. Diba na pagpapasensya naman namin. Kaya paano, makakuha lang kayo ng kaaway pag ganun. Pagkikwentuhan nyo sila. Tsaka kayo magtapon ng pagkain kung nanay. Lalo na yun yung nagpakita sa akin ng video nagtatawa tuloy sila kasi sabi nga daw ganito na nga daw yung buhay ninyo nagagawa nyo pang mamili ng pagkain at lalo na't gulay yung ninyo. Sa amin wala naman yun, kahit ikip nyo na lang yung kung ayaw nyo talaga, kaso nga lang huwag mo muna ikwento sa iba. Ikadalawang araw, sabi ni Isin. 3. Tutuwin. Dura niya, di na magulay ito. Lapat na niya. Kasi hindi nyo agad niluto. Ibig sabihin, wala talaga kayong plano lutuin. Kasi kung may plano kayong lutuin nun, unang ang gabi pa lang, niluto nyo na yun. Kasi kahit adobo yun, walang lahok na iba, sarap na yun. Di ba? Kahit walang lahok yun. Ang kangkong, lola ko, nasanay po ako kasi niyan, nanay. Naaalala ko, gugulahin ko. Ako laki ako sa hirap, mga kabayan. Kaya yung lola ko, ang lagi lang inuulam nun, since sinaunang matanda din kasi yun, ang lagi niya lang inuulam madalas, kangkong lang din. Tapos walang mga rekarikado na kaya kumakain ako nun, kaya alam kong nung panahon na yun sobrang hirap din namin, wala nung mga lahok-lahok, kaya alam kong nakakain ng kangkong kahit walang lahok, diba? So sige, basta ganito, kailangan din namin siguro ng tulong kasi busy din kami, kailangan namin doon na magagamas-gamas man lang. Bibigyan ko kayo ng pera, punta po kayo doon bukas para makatulong lang, para makatulong lang din pag gamas-gamas doon, para masimulan po yung trabaho doon. Kasi nakakaya din naman kung yung mga karpintero po yung magagamas doon, di naman na part ng trabaho nila yun. Kami sana pwede maggamas. Kaso nga lang busy po kami lalo bukas. 100 papunta ron, 100. Bibigyan kitang pera na tapos kung may kamag-anak ka doon, malapit lang naman. Kung may mga bata-bata, tulungan mo si lola mo. Tulungan mo ako magamas-gamas dito. Kaya mo ba? Huwag ko kung pumayag yung mga pamangkin. Doon nagkukunan. Pero kaya mo naman magamas-gamas sa kapag gamas ka nga dito, dito, naggagamas-gamas ka din naman dyan. Ikaw naman naglilinis dyan. Ibig sabihin, kaya mo. Yun puntahan mo lang yung babae na yung babaeng kamag-anak mo, sabihin mo magagamas ka. Pwede nga humiram ka sa kanila ng itak. Si Konyata, si... Wala ibang makakausap ko rin si Kirat. Gato, mga bayan. Ay, galit yun sa akin. Nagawa nung magkasuatan kami. Yan, may kaaway ka na naman. Lagi kayo may kaaway. Paano, pagpunta ko ron, may sinadya ako kay... Doon sa anak ni Jimmy, kay Ingkang. Pagdating ko ron, mga galit. Sabi ko, bakit ito mga galit? Ay, may nabalitaan daw sila na yun sa kumbaga dito ni Grace, yung sinalita dito ng Grace, doon nila naalman. Ako ro nagsalita ng, ako ro ay may pautang.
Sabi ko sa anak ko, hindi ako nagsasalita. Sabi ko, ibalik ninyo, sabi ko yung video call, sabi ko gano'n doon sa pamangking ko. At tingnan ninyo kung sino nagsalita. Balo kayo anakin magsalita ng ganyan, tingnan muna ninyo sa video call. At hindi ako Magpautang ka raw sa mga taga-Mactang. O mga taga-Mactang daw, dami ko na pautang. Diyos ko po, sa ano ipapautang ko? Naghihirap nga anakin ako doon. Sabi ko naman doon sa pamangking ko, bakit anakin magagalit pati kayo sa akin? Magbuhat ng sinalita ng Ingles, yun ang kinagalit nila sa akin. Okay. Ganito, Nay, ha? Kakusapin ko po kayo ng matino. Total, nandun naman halos lahat ng kamag-anak po ninyo. After po namin kayong mailipat doon, ay baka maghanap naman kami ng iba naman na pwede namin matulungan. Ano? Okay ba sa inyo? Basta't yung pangako ko sa inyong bahay, tutuparin ko yun. Ha? Bukas nga, sisimulan na. Ano yun? Ulitin mo nga. Pag nailipat ko na po kayo doon, Tay, bahala na po mga kamag-anak muna ninyo sa inyo. Ha? Kami naman, hahanap naman kami ng pwede naming iba namang matulungan. Bakit kailangan namin ng kamag-anak? Eh, siyempre, Tay, kung wala naman kayong kakayanan magtrabaho, sino ang ibang tutulong sa inyo? Di ba't kamag-anak? Nagtaba si Tatay Duro, ano? Nagtaba yung mukha mo, Tatay. Eh, siya, ganyan. Makating dalo kong mata. Pero may yung pisngi, nagkapisngi ka, nagkalaman-laman ka. Pati itong mga braso mo, nagtaba-taba ka nga. Oo nga, nung nakaraan ay payat ito si Tatay. Halos lubog yung ganito niya, ngayon na yun, nagkalaman-laman yung mukha mo. Maganda pala nagkakasakit ka, Tatay. Magbuhat ng isimba ko sa bayan. Nagsimba kami ng isang linggo, pero itong linggo ito nung isa. Sinundan ito. Nagsimba kayo? Sinimba ko yun sa bayan. Ang kinatakot ko doon sa Santiguar, dalawa nung una ang kaluna sa plato. Nung magkuhan kami sa Raybar, nagtatlo. Eh, yung isa, ang paa ay kamay. Ang pao nang sa taas, ang pinakakuan, kamay. Balinso. Magbuhat ng isimba ko ng apat yan. Yun ang makatakot. Tsaka para siyang hindi ka gano'n nakaraan na sobrang hinang-hina ni Tatay. Ngayon eh, Sinimba ko yan ay doon. Hindi ko lang Ay, isimba nga ito lang. Kwarta na sabi ko sa Sabi kanya. mo, di namin pansin ang Diyos eh. Yun, tama yun. Tama yun. Diba? Nagsimba sila. Kasi Nagsimba kami ng linggo. maganda yun tayo, maging malapit tayo sa Kanya. Di bali nang sa Kanya tayo magsabi ng mga hinanain Naghalik pa natin nga kaysa kami sa dun ibang sa tao. puon. Hindi mo kami basta-basta makasimba at hindi man sa pagkuhan. Wala mo kami kwarta ibang pasahay. Laging pamasahe ang kailangan. Pagpunta doon sa Sinta, pagbalik sa Sinta. At 31 tao pagpunta doon sa... Yun po ba, matanong ko lang po, doon po ba sa bahay na pagtitirikan ng bahay niyo, okay naman kayo sa mga kamag-anakan niyo doon? Malapit Sa naman iba, kayo? sa iba, marunong din makisama sa kamag-anak pero hindi Hindi lahat? Hindi marunong magbigay ng ganyan. Pero hindi lahat? Hindi Ibig lahat. sabihin? Ilan lang doon ang nagbibigay sa amin sa Kalabaka. Okay. Yung pinsan ko doon na uwa sa Kasi Alan. hindi naman Si sa Alan yun O, nung... paano po na kung ililipat namin kayo doon, anong magbubuhay sa inyo ni Tatay Duro? Wala. Bahala na kami dyan. Ano po ang bubuhay sa inyo kapag nandoon na kayo? Wala ba kayo doon parang kagaya dito na nagkakais kayo ng Meron din naman, may mahinga naman ako. Mas doon. lalong Kay Ate marami, Galing. mas marami ano? Kay Ate Galing, may unang-una na yun. mahinga ako doon. Saka doon kay Alan, yung pinsan ko, na nagkuha din ng kanariko noon. Ngayon na hindi na. Yung unang-una na po yun. Yun ang unang-unang pwede nyong paghanap buhayan doon. Paggagawa lang nun. Kasi yun ang trabaho na alam kong yun na lang ang kaya ninyong gawin. Kasi nasa bahay lang kayo, nagkakahis lang kayo. Malinaw pa ang mata namin. Namumulot din kami katulad ng gawa ni Rodin. Namulot kami ninyo. Yung bata pa kami, naninimot kami sa Ang Kalabaka. isang sakong malaki, laman yata ito ng 45 na nyug. Walang bunot. Dala ko yan. Yung pins na malaki. Nung time Ang na lalaki ko ito. nung time na malakas ka pa Tatay Doro. Ang laki ko ito. Okay. So, okay, sige ngayon, mga kabayan. Ay, makiusap ko sa iyo. Bakit? Pasensyahan mo na ang nalaman mo. Dito, pasensyahan mo na siya. Pagsabihan mo na lang Tatay si Nanay Isi. Ay, Kasi hindi lang para sa akin. Sa akin okay na po yun. Hindi ko malaman kung anong pinagdadaldal. O kaya nga po, Tatay sa akin, okay na sa akin yun. Ang iniisip ko lang, paano kung sa ibang tao, tapos hindi mapagpasensya, paano na? Agunta siya kung masaltaan siya ng hindi maganda. Kaya nga po, yun nga po ang iniisip ko. Kaya si Nanay Isin, dapat tanggalin niya yung gano'n na pag-uugali. Sige, at abangan nyo na lang yung magiging update dun sa magiging bahay nila.
At by tomorrow, ipapahakot natin lahat ng ano dun sa truck. Hahanap pa kami ng truck. Siguro mag-arkila tayo. Hindi ko alam kung magkano bayad dyan. Pero sigurado baka higit sa 1,000 yan, ganyan. Truck ni Joel. Pwede po yun? Na pinsan ko. Kaya nga po, pwede kaya magamit yun? Yun ang Yung nagpahiram ng lupa? Yun, nagbigay ng lupa. Yun. Ay, Joel nga pala ang pangalan Yun nga po. Yun nga po ang pangalan ng nanay. Pinsan Kay yun. Joel. Pinsan niya ang asawa. Ako naman yung lalaki. Okay. At ma-update ko lang din pala, nung una kasi ang nangyari, yung design na pinapakita ko sa ano, mali pala yung estimate nila. Sobrang laki, mas malaki pa pala dito. Kaya pala nagtataka ako, yung kahoy pa lang, halos umabot na ng kulang-kulang 20,000. Sabi ko, kahoy pa lang. 30? 27,000. Sabi ko, bakit ganun? 27,000 kahoy pa lang yun. Ano pa lang, kukulamber pa lang, may good lumber din, ano? Good number yun. Good lumber. Sabi ko, grabe ang mahal. Yung pala, yung estimate na nila sa lupa, sobrang laki pala ng bahay. Mas malaki pa dito. Kaya, ayun, sabi ko, nakapag-decide ako nun, sabi ko, baka nahihirapan silang estimahin yung design na ibinibigay ko sa ganung sukat na gusto ko. Kaya naghanap na lang ako ng ibang design. Sabi ko, kahit simple na lang, ito na lang gawin na lang ninyo. Yan ang estimate mo dun sa bagong nakuha ni Ran. Sabi ko, estimate mo ito at ibigay mo sa akin. So yun, kahit pa paano kulang-kulang 10,000 yung kukulamber na magagamit. Yun. At least kahit pa paano, mas mababa kumpara doon sa 27,000 kaagad, di ba? Ay, kung hindi nga kayo nakakuha nun, ay nangako sa akin si Kwan, si Joker, yung palayo ay Joker. Si Rose. Doon nga po kami sana kukuha ng kahoy, Nay. May bayad din. May bayad. Ay, sabi sa 27,000 akin, nga yung babayaran sana namin. Nililibre daw niya ako sa kahoy. Kakaya naman ay pinahiram na nga po kayo ng lupa ay. Libre yata yung kahoy, pero yung testis may bayad. Oo, baka yung puno libre, pero yung pagpapatistis syempre babayaran Ang isip ko siguro. naman, iba. Kung ito mismo naghingi ng kahoy, hindi na kayo mag-intra, baka sakali makakawa ito. Pahingi sa akin ng kahoy. Kaya yun na po tayo kasi kakaya din baga. Kakaya din kasi sa kanila na yung lupa na pagtitirikan kahit pa paano syempre ano na yun, malaking bagay na malaking tulong na yun. Okay, salamat po at pasensya na po sa mga manonood ko. Baka mamaya mainis kayo sa akin karapatan lang din siguro natin na nasabihin to kay nanay para hindi na maulit sa ibang tao, di ba? Alangan naman pabayaan lang natin, lalong baka sa susunod iba na mabalita natin dito kay nanay, may kaaway na diyan o kung saan, di ba? Para nang sa ganun ay maisaayos, malay natin mabago. Kagaya nga niya, dati hindi sila nagisimba, kahit paano ngayon nagisimba na sila, di ba? Okay, maraming salamat po muli Marcos TV Channel, Rans TV, at supportahan niyo po yung mga magiging vlogs namin sa magiging pabahay nila at hanggang sa makalipat po sila. At ayun, maraming salamat. Muli, si Commander ni Marcos, supportahan niyo din at ingatan kayo ng Panginoon. God bless po.